Hello, welcome to uh, Libra Philippines. Take only what resonates. Ito yung details for personal reading. Simulan natin. Sana makuha kay energy mo. Pag hindi, ibigay mo sa iba. And positive comments. Sobrang ma-appreciate ko yan. Kahit heart-heart lang, smileys. Nakaka-boost yun sa akin. Nakakatulong yun sa akin para maboost ang aking confidence, ang aking kahit pagod na pagod ako guys. Ngayon, honestly, pagod po talaga ako. Medyo marami akong ginawa ngayong araw. Pero, nagaganahan ako magbasa ng comments nyo eh. Parang feeling ko talagang hinihintay nyo talaga yung reading ko. Ewan ko lang, baka masyado lang ang ma-feeling. Pero kasi nakikita ko talaga yung mga nagko-comment. Sa sobrang dami na nakikita ko yung comment ninyo. Consistent yung iba. Natutuwa ako. Kasi talagang nandun yung pagsuporta. Anyway, yan. Kahit pagod ako, nagaganahan ako mag-reading para sa'yo. Let's start. You do have your five. Hindi ka okay. Bakit? The Magician. Pwedeng may mga secrets na na-reveal, nalaman, or I feel like may ba sa inyo, hindi ko, guys, hindi ko mo reading mo to. Pumapabor ako sa'yo. This could be you na malungkot ka dahil sa mga na-reveal na sikreto or kasinungalingan or ikaw ito na pwedeng may mga something sa'yo na nalaman ng iba na parang nakakapagpalungkot para sa'yo. Masakit. So, hindi ko alam kung ikaw ba itong nakadiskubre ng particular sikreto or ikaw itong may sikreto sa iyong na-reveal na kinalulungkot mo ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Sino ba to person na kakonect mo pagdating sa love? Seven of Wands, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is the Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius energy. Alam mo, yung pagod na nga ako, nadagdagan pa yung pagod ko dito sa person na to. You could be dealing with someone na parang laging may ginagawa, pagod, ganto ganyan. Yeah, parang lagi siyang busy. Nag-focus siya sa pag-iipon eh. Pwedeng yung ginagawa niya ngayon, ito yung nakikita niyang way para mas makaipon siya. Emosyon ninyo sa isa't isa. One last shuffle. Knight of Wands, Queen of Wands, Queen of Cups, and the Lovers. This person loves you. I mean, honestly, I can see na mas more on sex or passionate. Sorry for the word, pero more on L or libog yung nararamdaman mo sa kanya. Pero siya, I can see love dito. The Four of Pentacles and the Fool, this is Major Arcana. I feel like willing ka mag-take ng risk or one of you is willing mag-take ng risk dahil dito sa
emotions na to na nararamdaman ninyo. I mean, I cannot tell kung sino yung willing mag-take ng risk. Pwedeng isa kayo, pareho kayo, or isa lang sa inyo. Pero nakakita tayo dito na to person na to, pwedeng gusto niya kasi partnership relationship. Pero may mga ano kasi, may mga problem or may dahilan kung bakit might be sa ngayon hindi mo kayang ibigay or maibigay yon. Gusto makuha yung energy ng kung ano tingin niya sa'yo. Anong tingin niya sa'yo? If this is a past person, feeling niya naka-move on ka na. So, namimiss niya ikaw. Pero part sa kanya na iisip niya na naka-move on na yan, pero namimiss pa rin ako niyan. Ace of Wands is here, so if this is a new person naman, kung hindi past person to, if this is a new person na nakakonect mo, wishy-washy attitude. May mga times na gusto niyang i-push ang connection, may mga times na i-end ko na lang kaya kasi baka ako lang masaktan sa huli. So, pabago-bago. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? For the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Marami to pero I feel like ito yung message for you. So, babasahin ko to isa-isa. Meron na tayong angel number 111. So, there's a new beginning para sa'yo in the near future. Clarify the Seven of Pentacles. The Hierophant. May mga bagong aaralin or malalaman or madidiskubre regarding finances or career. It could be a new beginning. Two of Pentacles is here, so nakikita natin na pwedeng magkaroon ng pagbabago-bago regarding sa money or finances mo. Kung hindi masyado nag-grow ngayon, hindi ko pa nakikita na mag-grow siya, no? Pero merong way or may magtuturo, makakatulong sa'yo para mag-grow siya. At pwedeng ma-discover mo yun. And that could lead into a stable career or flow of money for you in the near future. Enjoy yourself, enjoyin mo yung buhay. Huwag ka masyadong paka-stress, huwag masyadong isipin yung ibang tao. Kung ano sasabihin nila or ano yung tingin nila, whatever. So, sundin mo kanina sa isip mo. Masyado ka mabait, bigay ka ng bigay, tulong ka ng tulong.
And in the near future, nakakita tayo ng pagtulong dito. Kung sobra naman, okay lang. I mean, mas maganda pa nga yung natulong, no? Kasi, mas marami yung good karma nun, mas marami yung nababalik. Pero kung tutulong ka, hindi naman laging ganun ang motto. Na mas mabuti pa nga yung tutulong ka. Kung sobra lang, no? Hanggat maaari kung sobra, yung sobrang-sobra lang talaga. Kasi pwedeng kahit kumonti lang yung konting sobra lang, tapos iniisip mo, babalik naman to sa akin, sa ibang paraan, etc. I mean, doon lang tayo sa realidad. Paano kung hindi? Ikaw ang kawawa. Kung sobrang-sobra, sige, go. Pero kung sobra lang, magtira ka din para sa sarili mo. Kumbaga, maganda pa rin yung meron kang backup. Diba? Kung ano yung mga gustong mabili or mabigay sa sarili mo, ibigay mo yun, gawin mo yun. Okay lang tumulong. At ako, hindi ako against sa pagtulong-tulong na ganito, ganyan. Pero, masyado namang mabait na to the point na nauuto ka na. Huwag naman ganun. Advice lang yun. So, nakakita tayo dito ng, Five of Pentacles. Yung iba, sumobra lang ng konti, itutulong pa sa iba. So, ang ending, with the Page of Cups, pwedeng ay bigay ka ng bigay. Ang ending, ikaw ang nawawalan. Pag kailangan mo, wala na. Kasi yung sobra mo, binigay mo na. So, ganun. Diba? I'm here as a guide, of course. Hindi ako against dun sa tulong-tulong. Pero, wag naman tayo masyadong, sabihin na nating, huwag tayo magpaka-plastic. Alam natin na totoo, natin ang realidad ng buhay. Mahirap yan. Okay? So, in the future, nakakita naman kasi ako dito ng possible may tutulungan ka na naman. Ayan ka na naman. Wag muna, una mo muna dapat tulungan sarili mo bago ang iba. Wag tulong ng tulong, wag bigay ng bigay. Hindi ako madamot. Yung iba sabihin, damot naman ni Madam P. Hindi ako madamot, sa totoo lang. Katulad niya rin, mabait din ako. Pero may hangganan. Bigyan kita ng example, ha. Ako po negosyante, no. This is part of my story. Pero, gagawin kong example. Kasi may mga nagko-comment, bakit sinishare mo yung story mo, ganito, ganyan, reading ba to o kwento mo na? That is my way, kung paano ko may papalabas or may bibigay yung message sa inyo. So, sa mga hindi makaintindi dun sa part na yon, bahala kayo sa buhay nyo. Pwede naman kayong mag-leave ng video, diba? Hindi ako nagsusungit. Guys, sa dami kong ginagawa sa buhay, medyo pagod talaga ako. So, pagpasensya nyo na kung minsan naliligaw ako ng kwento or napapakwento ako. Katulad nito, pero ito kwentong may mapupulot tayong aral. Okay? So, ano yon? Kasi nga, masyado mabait yung iba sa inyo. So, ako, I'm a businesswoman. Meron akong restaurant. Noong mga una-una, guys, yung restaurant ko kasi is open siya. Hindi siya close or hindi siya, kumbaga, siya yung walang aircon, parang ganon. Sabihin na natin, so open yung pinaka-establishment. So, may mga pumapasok, hindi natin maiwasan, may mga pumapasok na mga namamalimos, At first, okay, bigay. Sige, pag may food kami, bigay. Pero, napansin namin, pati yung mga staff ko, nagiging hobby nila at dumadami, tapos minamayat-maya. Nakabibigay mo lang halos ng barya or what, andyan na naman sila. Tapos, some of them, alam namin hindi totoo na magpapakita lang doon, may kapansanan, pero pag hindi binigyan, there's a particular pulubi doon na parang ginagamit niya yung kamay niya na
the right hand is parang nakabali siyang ganun. Parang naka-bend lang siya na parang, ano na kung anong klaseng sakit yon, basta parang hindi niya maigalaw or what. Tapos pag di siya nabigyan, or may times nakikita namin, yun din yung ginagamit niyang kamay pag magsisigarilyo. Pero okay naman, wala naman palang kapansanan. Pag lang mamamalimos, may kapansanan siya. Alam mo yon. So, yung sa amin is, hindi pala okay na bigay ka ng bigay. Doon namin na-realize. Kasi sasamantalahin. Tapos yung iba, hindi naman pala dapat tulungan. Kasi may kakayahan naman silang tulungan na sarili nila. No? By the way, yung tinutukoy kong may kapansanan na yon, na pinapakita niya yung kamay niya na may baling ganun. Sabi ko nga, nagsisigarilyo. Tapos pag wala namang customer or what, is okay naman yung kamay niya. Nakakapaglakad naman siya. Okay naman, siguro ang age niya is mga 20s. Ganun lang siya. So, may kakayahan pa siyang mag-work, sabihin na natin. Which is, inalok din namin yun ng work. Pero talagang ayaw niya. Kahit taga-bantay lang doon sa parking area, whatever. So, may ganun mga opportunities na binibigay, pero ayaw nila. Ayaw niya. That particular man. So, yun talaga. Iba ang gusto niya. Gusto niya lang manghingi. So, in a way, sabi ko nga, huwag kang bigay ng bigay kasi pwedeng ganun, naaabuso ka. Pag di ka nakatingin, iba naman pala yung ginagawa niya. Or kaya naman pala niya. Sa'yo lang siya nagpapaawa kasi yun yung way niya para mauto ka. Diba? Ganun yung ibig ko sabihin. So, yeah, yun yung na ano natin na yun yung gusto kong sabihin sa inyo. So, sana may nakuha kang point doon. Na wag nyo naman sana akong i-judge according dun sa kwento. Nasabihin, masama akong tao or what. Ini-apply ko lang itong aking story sa kung paano. Bala ka na kung paano ma-i-apply yun sa buhay mo. Basta ako, binibigyan lang kita ng guide. Huwag tulong ng tulong kasi naaabuso ka na. Kasi meron na namang paparating eh. Meron na namang paparating. Natutulungan mo na naman. Ang ending, ikaw na naman ang naabuso. Eh, para saan pa yung guide ko kung hindi mo rin naman susundin, di ba? So, may mga times na dapat matuto kang humindi. The Strength card is here. This is Leo energy. 3 of Swords. Ito, dalawa lang yun nakukuha natin dito in the near future. Either someone is going to break your heart or ikaw itong mananakit ng puso ng iba. So, be mindful of that. Kasi, pwedeng yung iba masyadong ang focus mo is money, hindi mo alam nakakasakit ka na. Diba? So, pwedeng ikaw yung makasakit in the near future. Bibigyan ulit kita ng example. Ito, pwedeng hindi naman sa love ito. Pwede rin naman sa love. O sige, sa love na lang yung bigay kong example. For example, meron kang boyfriend or girlfriend. Pero nakita mo yung boyfriend mo or girlfriend mo, ito lang trabaho niya, parang wala akong papala dito sa future. Naghanap ka ng iba. So, ang tendency, pwedeng masaktan mo yung girlfriend mo or boyfriend mo kasi hindi siya naging enough para sa'yo. So, ayun, yung klaseng pananakit na nakikita natin. Because you're the 10 of Pentacles. You're thinking about money. Ayan. Pero, the moon, so, huwag ka magtiwala basta-basta. Huwag mo ibigay yung tiwala mo basta-basta. Kasi pwedeng ikaw lang din yung masaktan. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.